mga seswang! Welcome back to my YouTube channel! So mga seswang, today is another day and another video. So ngayon mga seswang is mag-update tayo sa aming pinapagawang bahay. But before that, again, iniimbitahan namin kayo this coming February 12, 11 AM to 11 PM sa soft launching ng Cafe Moo and JK Samgyupsal, Terona Highway, Bacoor Branch. So mga seswang, save the date mga ses dahil ilang tulog na lang soft launching na natin. So kaya naman excited kami na mag-operate doon sa ating bagong branch, and excited din kami makita ang ating mga kumari at kumpare na mga tiga Terona Highway, Bacoor Branch, dahil alam namin na matagal nyo na itong inaantay. So this is the perfect time and perfect date. Charis! Dahil nga naman malapit na rin mag Feb-ibig! Araw ng mga puso. Kaya naman sa mga naghahanap perfect place, ayan, para sa kanilang ipagdiriwang ng Valentine's Day, ayan, sumugod na kayo sa ating bagong branch ng Cafe Moo and JK Samgyupsal. And syempre kung saan kayo malapit na ating branch. And dahil meron tayong branch sa San Pedro, Laguna, meron tayong branch sa Santa Rosa, Laguna, meron tayo sa Tarlac, meron tayo sa Tanza, GMA, and Naik, meron din tayo sa Molino, Bacoor Branch along GSIS Road, and meron tayong Las Piñas. And syempre mga seswang, itong ating Bacoor, and syempre mga seswang, itong ating bagong branch na magbubukas sa JK Samgyupsal and Cafe Moo, Terona Highway, Bacoor Branch. Ayan mga seswang, save the date ha, February 12, 11 AM to 11 PM. So ayan mga seswang, today, ayan, panibagong update na naman ang ating gagawin, dahil alam ko naman sa mga nag-aantay din dito sa ating video is marami na ding excited sa update natin sa bahay. So ayan, naipakita nga natin ang ating last update doon, which is meron ng bubong, ayan, pero hindi pa siya fully na bububungan. Pero ngayon magbibigay tayo ng update and titignan natin kung ano na nga bang kaganapan doon, kung lahat na ba ng bubong natin is naikabit na, kung meron na rin bang mga bakod and everything, what you gonna do with that dessert. So ayan mga seswang, andito na kami, and i-update na lang namin kayo pag andun na tayo mismo. Kaya naman, see you later! So ayan mga seswang, ay nandito na tayo sa bahay, and ayan, nag-ano muna kami, skip muna kami sa baba kasi mostly ng mga update natin dito mga ses ay nasa second floor. Kaya naman dumako na agad tayo dito sa second floor para ibigay ang good news. Ay taray, meron tayong good news mga ses, di ba talaga ng mga good news talaga ito, dahil ayan ang ating second floor. Tingnan nyo naman, meron na siyang bubong. Di ba pasabog mga ses? Actually, kompleto na ang bubong dito sa bahay. So, ayan, tingnan nyo. Parang ang update natin dito is hindi pa siya naka-fix or hindi pa to na full. Pero ngayon is full na siya mga ses. May mga bubong na. And parang tapos na nga actually. Ay, ito na lang pala. Ayan na lang oh. Ay, lalagyan pa ba ng bubong? Hindi na, or parang lalagyan pa. Oo, siguro yan na lang naman. Pero parang ganun na lang kahaba. Hindi na siya yung, actually yung mga kwarto may mga bubong na. And ngayon mga ses is nag-i-start na rin silang maglagay ng mga pang-kisame natin. Diba? After nila ng bubong, for the kisame naman sila ngayon. And ayan mga ses, talagang tuloy na ito. At talagang pabilis ang paggawa dito sa ating dream house. And ayan, talagang gantong update talaga mas nakakagana, dahil ang dami nating mga nakikitang bago and improvement dito sa bahay. So eto pala mga seswang, by the way, explain ko lang kung ano itong kinatatayuan ko. So ito mga ses is balcony. So hindi siya kwarto. Ayan, dahil may mga nagko-comment dyan na ang dami daw kwarto, ang dami daw mga pintuan. So karamihan po kasi talaga ng plan namin is ipapaupa namin pa. Hindi kasi kailangan na po namin ng pondo kasi nauubos na po yung pondo at kaban ng bayan. So ayun, relate sa atin yung mga talagang nagpapagawa ng bahay, and may mga karanasan na sa paggawa dahil sobrang gastos talaga mga ses
ang magpagawa ng bahay. But anyway, ayun, ito nga is balcony, kaya may mga ganyang ano dito, design para syempre makakuha tayo ng mga hangin-hangin sa labas, well ventilated. And ito din, gusto ko din ipaliwanag sa inyo, hindi po ito pintuan ha, kasi hagdanan namin, tapos paano ka makakadaan dyan? Eh, dinalaglag ka na lang talaga, 'di ba? So, hindi po yung pintuan, ito po ay glass window. Ayan, para lang for the sightseeing, ganyan-ganyan, kasi gusto din namin na maraming glass dito. So, hindi po yan siya pintuan. So, siguro kaya na pagkakamalang pintuan dahil hamba. Kasi nga, ang pinakaano kasi nila dito, kapag magkakabit sila ng slide door or sliding window door, is hindi sila magdadirect dito sa mismong bato. Ayan, dahil nga katulad niya yung magkakarak-karak ng ganyan. So buti na lang may ginilagay sila ditong hamba. So para may pagkabitan ng ating mga sliding window. Lalong-lalo na doon sa ating baba na may malaking pintuan. Ayun, yan. Sliding window yan mga sis. Ay, sliding door yan. Kaya nilagyan lang ng kahoy yung kanyang frame para may pagkapitan ng ating sliding. O, diba? Hindi siya yung idadirect sa bato kasi magka-crack siya. So, ayun, tignan niyo mga sis. Gusto ko lang ulit i-flex ang ating bubong. Oh, wow! Diba pasabog siya? Correct. Pwede na tayo matulog dito. Charis. So, dito naman sa kabilang room natin is actually uumpisahan na din nila yung pagkikisame dahil doon sa unang kwarto natin doon sa gilid, inuumpisahan na. Actually, may mga nakabit ng mga faring, ganyan. So, dito is magi-start na kaya, ayan, nililinis na nila itong area para ere-eretso na yung gawa nila and sinusukatan na para magkakat na sila ng ganitong mga faring. So, dito na tayo mag-update mga sis kasi gumagawa na sila doon sa kabila. So, ayan o, yung mga ganitong faring yung kanilang ilalagay. Yan. So, kanina marami to. Ngayon, unti na lang kasi nga nakabit na nila dito sa kabila. Pero try nating sumilip lang. Silip lang natin. Let's go. Sisilip lang tayo. Pasilip lang po. Ayan. O, tignan nyo. O, nakabit na. O, finally. O, diba? Pasabog. O, diba? Tapos dito naman sila ulit magi-start para, ayan, hati-hati sila ng gawa para mas maraming magawa dito sa ating dream house. Tapos yung ibang mga materials, itinambak na muna nila dito. Kasi nga, kakailanganin pa nila yan. Lalong-lalo may mga pinaggupitan. Kasi kung sa baba nila yan iiwan or ilalagay, nakakapagod nga naman akyat panaog, diba? So, okay na din yung inaakyat nila dito para hindi na sila mahirapan. And, ayan o, si Kuya nagsusukat na din dito dahil maglalagay na rin sila ng faring at magkikisame na. Oh, for the sukat mga sis. Pasabog. Pero yung wiring wala pa. Pero baka naman after nyan may deliver na yung mga ibang materialis natin na na-delay. Diba? So, ayun. So, dito is wala pa namang. Pero, ayan, finally, diba, meron na din tayong pabubong dito. Oh, diba? And dito lang isa sa napansin ko mga sis. Tignan nyo. Na namin ni mo kanina, napagtanto namin kasi sumilip kami dito. Yung dito, yung pintuan, yung bubong, diba? Kung titignan nyo, papunta dito sa baba. Yung balcony namin, hindi siya fully covered. So, kapag umulan, talagang mababasa ang balcony. Correct. Lalo dito. So, kumbaga, etong kinatatayuan ko yung pinakabubong. Tapos tignan mo yung hindi masasakop. Diba? Mababasa talaga siya ng bonggang-bongga. Pero, hindi ko alam kung ganyan ba talaga yan. Bawal i-forward pa sa unahan kasi medyo malawak pa naman yung ating area or yan na yung pinaka standard. Pero i-check ulit namin yan. Papacheck namin kasi nga naman eto na tapos kapag syempre yung ulan may kasama pa yung hangin, 'di ba? Syempre gagano pa yan dito. Magbulok na lang talaga tong labas. 'Di ba? Basta maganda lang yung dito drainage na gagawin para hindi nga mag-impact ng tubig, 'di ba? Para hindi rin pumasok dito sa ating room and syempre sa ating mga kapitbahay. May ulam pa ba kayo? Baka naman pahingi. Sabi nila
puro kaulam. Patay, gutom ka ba? Gutom ka ba? Hindi lang, gusto lang po namin makikain. Baka lang naman. Teres. So, ayun, nag-umpisa na si Kuya mag-ano ng faring. So, let's move forward. Ay, wait lang. Gusto ko ulit i-flex to. Ang ating high ceiling area. Ayun, ang high ceiling. Ganyan-ganyan. Nakaka-excite din tumingin din sa baba. Oh. Hoy, naibisita. Oh, wait lang. Mag-ilis lang ko. And syempre, magpapalagay tayo dyan ng chandelier. Like tomorrow doesn't exist. Budget na lang talaga ang kulang para makapaglagay tayo ng chandelier dyan. Pero, baka naman, chandelier lang. Charis. And syempre, ito din, isa sa high ceiling natin. Pero tignan nyo, nung visit natin kahapon wala pa. Pero ngayon, oh, fully covered na siya ng bubong. Wow. Pasabog. So, dito naman tayo magtitingin sa kabilang room. Ito kasi yung malaking room din and yung malaking CR. O, tignan nyo, may bubong na talaga. Hinahamon ko yung ulan. Ay, naghamon ng ulan. Wag muna, hindi pa nga yun. Mamaya may ano pa yun. Parang maglalagay pa sila ng mga flashing. Wala pang flashing yung iba. Kasi may nakikita pa kung aninag ng araw. So, wala pa yung flashing. So, pag fully black na yan, okay na yan, pwede na umulan para matry natin kung meron pa bang i-adjust sa ating roofing. So, anyway, dito din sa isang kwarto is nag-i-start na din silang mag-fabricate ng mga pang-faring dahil mag-i-start na rin sila actually sa buong bahay ng ating pangkisame. Dito sa second floor, dito pa lang nag-umpisa ng mga natin, pangkisame. So, kaya andito na din yung ibang mga materials na pang-faring. Ayan, dito sa CR, mga ses, is nagagawa na din sila. Kaya, ayan busy-busy na din sila dyan sa paggawa for the sukat. And may bubong na din! Oo nga, ang black na dito sa loob. So, natatakpan na yung araw, diba? At least, ang sarap na matulog yan, Sarap na matulog. Matulog kaya tayo dito. Oo, ang sarap. Ang sarap din mag-picnic dito. Diba, pasabog. So, pwede na tayo ditong magdala ng mga kulambo, overnight sa bagong bahay, diba? Kinabukasan, may dengue ka na. Charot, feel ko naman walang dito, masyadong lamok, diba? Kasi sobrang lakas ng hangin. So, titingin lang ulit tayo dito sa kapitbahay. Ano nang update dyan? Ay, pabubong na rin sila. Pabubong na rin sila, guys. Wow, pasabog kayo hinahabol niyo yung bahay Chares. Pabubong na din sila. So, dito yung isang room namin, which is dito nga maglalagay ng bed, master's bedroom. Meron lang pala ko isa sa concern. Ayun, gusto ko na din, malaman nyo. Ayun, dahil ang pinaka-original plan ng location ng aming master's bedroom is dito. Ayan, itong kinatatayuan namin. So, syempre, dito yung headboard and andyan yung aming paa. So, ang concern lang namin dahil lahat naman ng namin, lahat ng bahay. Actually, yung bahay namin, pati bahay namin sa Kaingin, never talaga kami nagpapaa or kaya naglalagay, naglo-locate ng kama, ng higaan. Tapos yung paa namin is direct mismo dito sa pintuan. So, yun yung isa sa concern namin. Kasi nga, syempre, may mga sinusunod-sunod din kaming mga pamahiin, diba? So, yun, may mga paniniwala din kami na bawal magtapat ng kama dito sa mismong kama. So, ayan, kaya ang namin, isa pang isa pang idea is dito namin ipapalagay. So, dito okay lang naman kasi hindi naman siya pintuan pero tapat lang siya mismo ng bintana. Ito yung mismong tapat. So, okay lang naman kasi ika-cover pa naman ito. Diba? Ipapa-cover pa naman yan siya. So, parang comment down below. Tulungan nyo kaming mag-decide kung dito ba yung aming master's bedroom tapos andoon yung nakatapat yung paa namin hindi sa pintuan or dito sa pinaka main location pero nakatapat yung paa namin sa mismong pintuan. So syempre lahat tayo may mga pinaniniwalaan, beliefs in life. So syempre isa din kami sa mga naniniwala sa mga ganon. So maganda or best choice siguro dito na lang or dito. Basta itulungan nyo kaming mag-isip
or mag-decide dito sa aming dream house. So nakaka-excite mga seswang, after ng ating roofing, nag-i-start na rin silang maglagay ng kisame. So pagkalagay ng kisame, tenga na naman, waiting na naman sa materyales. So waiting sa materyales, gawin ang ibang gawain sa baba, ituloy ang poste doon sa labas, tapos pag dumating, iwan ulit yon at ituloy ang gawa dito sa second floor. Parang ganun lang nangyari, 'di ba? So ayan, tara na, bumaba na dahil parang nagagamit na sila dito. Parang mababagsakan ng bakal. So yun mga sesbang, nakababa na kami and hindi na kami masyado nag-update or hindi na kami nag-update dito sa baba kasi baka mapunan nyo lang yung pintuan natin, and kasi wala din masyadong gumagawa. Isa lang yung gumagawa dito sa baba, parang nagpapakinis ng mga poste. So yun pa lang naman, so wala tayong maipapakita, but anyway, ayan, so happy dahil nakabit na ang ating mga bubong. And nga, hindi pa siya kompleto yung dito sa labas kasi itong gitna okay na siya kompleto, pati doon. So lalagyan pa yan siya ng bubong, o diba? Pero at least nakita na natin nakakabit yung bubong, and hindi pa kami makapag-drone shot dahil lobat pala mga sis. So basta maglalagay din kami or kukuha din kami ng drone shot para diba mas makita natin ang ganda ng ating roofing. So yun mga seswang, tara na at sumugod sa cafe mo, and dahil balita namin talagang nagkakaubusan ang aming Dubai Chewy Cookie. Ayan ang ating trending Dubai Chewy Cookie. So kaya naman sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-try ng ating Dubai Chewy Cookie, mag-try ka na dahil available na yan sa ating mga branches, and pwede na rin kayo mag-order online. So kaya naman, tara na at see you sa Tanza. So ayan mga sis, nandito na tayo sa cafe mo, Tanza branch, and ay nag-restock lang din tayo ng Dubai Chewy Cookie. Ayan, available na siya. Diba? Ang dami ng stock na naman. So, paunahan na lang yan mga sis. Limited edition. Limited stocks. And syempre, mayroon tayong mga flavored croissant dito. So, bumili na kayo. So, ayan mga seswang. Ngayon, paalis na kami. Papunta na kami sa aming second agenda. Pero, ayan, hindi ko napakita sa inyo. Kumain ako ng Dubai Chewy Cookie. And, ayun, kwento ko lang sa inyo kung bakit nga siya nag-viral at nag-trending. Kaya nasabi namin nga, talagang trending at viral na Dubai Chewy Cookie ng cafe mo. Ayun, dahil sa yung video na in-upload ko sa TikTok, ayan, which is yung ayan, o diba, nakita nyo naman na sobrang daming views, and nagulat kami talaga kasi ayun yung first batch na ginawa namin na Dubai Chewy Cookie. And ayun nga lang, nakakaloka dahil ang daming mga nag-comment na dry nga daw yung aming ginawa na first batch, which is yung pinakita ko sa inyo na nag-trending at nag-viral. And ayun, dami namin nakuhang mga comment doon. Kaya naman, nung nakita namin yung mga comment na yon, agad-agad naming pinull out yung mga stocks namin na yon nung first batch ng Dubai Chewy Cookie sa mga store. Ayan, pinull out namin, kinuha namin kasi namin, kumbaga, na pinakinggan namin yung mga comment kasi hindi lang isa or dalawa, tatlo, apat, lima yung mga nag-comment doon, and na-appreciate namin yon. Ayun, sa lahat ng mga nag-comment at nag-send ng kanilang message, ayun, na dry nga daw, which is nung inano nga namin, dry siya, tapos yung mismong is parang hindi siya ganun ka consistency yung niya, yung texture niya. So kaya naman agad-agad kaming nagpa-production ng bagong Dubai Chewy Cookie kasi nga naman kahit na yung aming first batch is talagang talaga siya, inubos talaga siya, tinangkilik talaga siya, pero syempre may mga natira pa, agad-agad namin kinuha. And syempre ayaw naman naming masayang, binigay namin siya kay mama. And kung napanood nyo yun or nakafollow kayo sa TikTok ko, napanood nyo kung ano ginawa ni mama. Ayan, ni mama, binargay ni mama sa kanyang tindahan, ginawa niyang 10 pesos. Ayan, diba? So syempre na sold out din kay mama
pagkakanood ng video nila. Pumunta sila dun sa tindahan ni Mama, pati mga kapitbahay namin. Kasi nga, 10 pesos, Dubai Chewy Cookie, and hindi mumurahin yung mga ingredients na ginamit namin, talagang mamahalin talaga. Dun pa lang sa pistachio cream, sobrang mahal na. Mga nasa around 5,000 ata yung bili namin. And syempre, yung katay FIFA, tapos yung ibang mga ingredients pa na ginamit, and syempre yung manpower, electricity. Kumbaga, syempre na-costing na din namin siya ng maayos. Kaya naman nagkaroon kami ulit ng brainstorming, ng meeting, kung paano namin mas pag-i-improvein ang aming Dubai Chewy Cookie na yon. So, kaya naman, out na din mga seswang ang ating bagong version. Ang ating bagong version, newly improved na Dubai Chewy Cookie. Ayan, dahil kinabukasan agad, inano agad namin siya, nilabas agad namin, and ayun, nag-ano pa rin siya, sold out pa rin siya. Everyday sold out po ang ating Dubai Chewy Cookie na trending at viral. So, kaya naman, ayan, bumili tayo ng 4 pieces. So, nakain ko na yung isa, tapos kinain na din mo yung isa. Kasi, syempre, gusto din namin matikman yung mismong nasa store na yun, na display na nila, yung nandun na mismo, para alam namin kung anong yung lasa, kung ganun pa rin. So, yun pa rin naman siya mga sis. Kaya naman, tikman na natin. Ayan, o diba? Pasabog para siyang Spider-Man. And kapag ginanto namin yung first batch, sobrang nagtatapon yung feeling niya. And ito, tingnan nyo, oh, hindi na kasi siya dry. Kumbaga, maganda na yung consistency ng mismo feeling. Kaya, ayan, ganito yung perfect na feeling, o diba? Ganyan, hindi yung dry. So, titikman na natin. Na-perfect na natin mo. I think, eto na yun. Ang sarap po. Kasi yung ganitong namin, Dubai Chewy Cookie namin ng first batch, yung ginaganto namin siya, grabe nagtatapon lahat. Tignan mo ito, sa sobrang creamy niya and hindi na dry, hindi na siya naglalaglagan. Sobrang nakakapit na siya sa isa't isa. Kumbaga, intact na sila. Intact na sila. Siyempre mga seswang, dahil nag-add kami ng mga dito, ibang ingredients, nag-add din kami ng presyo. Kasi syempre, hindi na pasok sa namin kung ganun pa rin yung presyo nung una. Kasi nga, may mga dinagdag na kami. Baga, makabawi man lang tayo sa puhunan natin. And kahit ganun kamahal siya, talagang ang daming mga naghahanap, nagpapa-reserve, nag-order online, Foodpanda and Grab. Kaya naman maraming salamat sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating Dubai Chewy Cookie. Ay maraming salamat, lalong-lalo na sa lahat ng mga talagang kumuha nung first batch and nag-try ulit sila ng second batch natin, and ayun, hindi daw sila nabigo, and pinakinggan natin yung mga feedback nila. Kaya naman sa lahat naman nagtatanong kung saan available ang ating Dubai Chewy Cookie, available po ito sa Cafe Mo Tanza, Cafe Mo Dasmariñas, and Cafe Mo San Pedro Laguna branch. So sa ating Molino Bacoor is soon po magiging available na din dyan, dahil tinatry namin na mas makapag-production pa ng mas marami, dahil alam nyo ba mga seswang, yung 500 pieces natin ng Dubai Chewy Cookie is isang araw lang nasusold out. Kaya naman ipapaano namin, mag-production kami ng mas marami para masuplayan natin din ang ating Molino Bacoor branch, para lahat ng branch natin meron na, lalo na yung ating bagong mag-open na Terona Highway Bacoor branch, diba? So kaya naman, tignan nyo, ang ganda ng itsura niya. Diba, hindi na siya dry. So ayun mga seswang, dyan na nga nag-end ang ating video. Again, magkita-kits tayo this coming February 12, 11 AM to 11 PM sa soft launching ng Cafe Mo and JK Samgupsal Terona Highway Bacoor branch. So ayun mga ses, 11 AM to 11 PM. So kita-kits tayo dyan mga ses. Maraming salamat. Bye!